Alam nyo ba na kung ang pinunta mo dito sa UK is yung free education, meron ka pa ring challenge na kakaharapin. And this is one of them. Nung pinili namin yung UK, isa talaga sa main selling point niya is libre ang education ng bata. 3 years old yung anak ko nung lumipat kami dito and we knew na merong support for education pag pumunta kami dito. And alam namin na by 4 years old, libre na yung education niya. Pero alam nyo ba, hindi lang pala doon natatapos yung challenges. Oo, libre yung education, walang tuition fee. Pero isa sa mga biggest challenge na kakaharapin ng bawat parents dito is managing their time. Yon, what's up mga karaket? Ako si John, nurse yung misis ko at dito kami sa UK nag-migrate. At isa sa mga reasons kung bakit UK ang pinili namin is maganda nga yung education system dito. Ang dami ko nare-receive na questions sa messages at saka sa mga comments. They're asking, Karaket, paano mo minamanage yung iyong oras? Kasi pareho kayong full-time ng misis mo. Si misis kung anong schedule na ibigay ng ospital, yun yung schedule niya. Ako yung nag-flexible time. Tama yung narinig mo, Karaket. Dito sa UK, very generous ng mga companies kasi they have flexible working hours na pwede mong i-request kung sakali na meron kang anak na kailangang ihatid sa school. Pero disclaimer, I don't know kung applicable yon sa lahat ng companies. Sa NHS, pwede. Sa trabaho namin, pwede rin. So, ganito namin minamanage yung oras namin. Since ako, full-time ako maghapon, ako yung nag-adjust. Mas align kasi yung schedule ko sa anak ko. My daughter would go to school from 7:45 hanggang 5:30. Kasama na doon yung breakfast club at after school club. So, ang ginawa ko, nagpaalam ako sa trabaho, sabi ko sa manager ko, ang earliest na pwede ako makapag-report sa trabaho is 8:15. And the good thing is, okay naman sa kanila yon. 8:15 ako nagtatrabaho, tapos hanggang 8:45 yon. That's 8 hours a day for Monday to Thursday. And then, pag Friday, half day lang yung trabaho namin. So, 1 o'clock nakakauwi na ako. So, to manage our time, yun yung una naming solusyon na ginawa. Nag-request kami ng flexible working hours sa trabaho. And, approve naman. Ngayon, kulang yun. Kasi usually, ang pasok mo sa trabaho is 8 hanggang 4 or 8 hanggang 5. Depende sa trabaho mo. So, sa case namin, pinayagan ako ng 8:15 hanggang 4:45. Pero ang pasok sa reception ng anak ko is 9 o'clock ng umaga hanggang 3 o'clock ng hapon. So, ibig sabihin, hindi pa rin kami magmi-meet. So, what's the second solution for that? So, dito sa UK, merong tinatawag na mga school clubs. So, merong breakfast club at saka after school club. Yung breakfast club talaga siya na literal. Ihahatid mo doon yung anak mo in the morning, doon na siya magbe-breakfast, tapos sila na maghahatid sa kanya papunta sa kanyang room. Usually, itong mga school clubs na to, they are located on-site kung anong school yung napili mo. And may tinatawag din silang after school club. This time naman, sila yung magsusundo sa anak mo from school paglabas niya ng 3 o'clock, tapos magstay siya dun sa club na yon hanggang 5, 5:30 or 6. Depende kung ano yung binook mo na schedule. Itong mga school club na to, hindi to libre. You have to pay for them. Ang libre lang is yung school mula 9 o'clock hanggang 3 o'clock. So that's how we manage our time here. Kahit na full-time kami yung tatlo. Full-time yung anak ko sa school, ako sa trabaho, at yung misis ko sa hospital. So what we did is, nag-request kami ng flexible working hours para sa akin. Tapos, nakabook kami ng mga school clubs para mag-match siya dun sa schedule namin. Ngayon, magkano ang bayad sa school club? Yun ang pag-uusapan natin sa next part ng video na to. Kaya follow for more.